programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan. Hello po. Hindi na kailangan. Anong need sa business? Ayun po, magtatanong lang po kami tungkol sa... Cardiac Manila. Sa iba na. Ayun na lang. Fail. Ano nga ba ang wholesaler? Ano nga ba ang wholesaler? Ano nga ba? Ano nga ba ang wholesaler? Uy, ano ba ang wholesaler? Ah! Hindi ko alam eh. Ano nga ba? Ano nga ba? Ano kaya ang wholesaler? Tara, hanap tayo. Kuya, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Yung tayo mga round 2. Well, sana akong tatanong sa'yo. Kung okay lang? Sige. Ano ba yung wholesaler? Para sa akin, ang wholesaler yung mga, alam ko, sa pagkakalam ko yun yung mga nagbibenta ng mga maramihan, yung mga hindi tingi-tingi. Parang buo. Basta pag binili mo, madami. Para sa mga lalaking, yung parang, grocery talaga. Sige, salamat. Tara, hanap pa tayo ng ibang pang napagsasabi. Pwede ba? Oo, tara. Yeah, what's it? English yun, English? English speaking. Speak in English. I'm sorry. Speak English. For you, what is the wholesaler? Oh, a wholesaler? Oh, a wholesaler is a, what's that? A man. Oh man. A wholesaler is a man who buy large amount of, large quantities of products and they sell it in low prices, and that's the wholesaler for me. Yeah? How about you, Bobo? Yeah, that's it. Can we go? How about you? Hi, thanks. We're gonna... Positive kami. Isa na lang. Mag-interview ba tayo? Tara. Kita nyo? Nakikita nyo ito yung... Kuya! Uy, nasira pa namin yung ano mo? Hindi, ayos lang. Ano ba ginagawa mo? Nakikinego. Ay, ganun ba? Kuya, Pwede mo magtanong. Sige, ano yan? para sa'yo, ano yung wholesale? Wholesaler lang? Ay, ba? Alam mo ba yan? Alam eh. Ay, hindi mo alam? Akala ko alam mo naman. Ano kayo pagkain dyan? Wala, hindi ko ba nagay? Ano po Nando ka lang yun. may nagyo po. Gloria Aquino. Gloria Aquino daw yung pangalan. Gloria. Kailan po nag-umisa yung business niyo po kung pinanagtitinda ng bigas? Bigas. Apo. 1963. 1963 daw. Matagal na. Oo, matagal na. Ilang taon na yun. Ano po yung mga strategy niyo po sa pagtitinda niyo po para hindi po kayo malugi, ganyan?
kailangan marunong kang magsalita sa mga tao. Honest. Number one, Honesty. honesty. Saka yung, ano ba yung sa Tagalog yung mamarayan? Yung tapat po. Oo, tapat na pagtitinda. Pagiging tapat. Opo. Huwag mo lokohin ang mga taong bumibili. Para bumalik pa po sa inyo. Para balik-balikan ka. Ano po, magkano po yung capital of profit niyo po? Yung pong kinikita niyo po dito sa yung tubo. Tsaka yung tubo po sa pagsusulit. Huwag mo muna sabihin na ano, kasi Opo, kahit yung konti lang po. maano ko sa biyayan. Ay, hindi naman po. Hindi naman po. Estimate lang po. Estimate. Yung estimate. Estimate niyo lang po. Sa libo sa araw. Okay, sa libo isang araw. Malaki-laki rin po kasi. Kahit malaki, bigas, ulam, Opo. bayad ng talepan. Gastos. Yung kuryente po. Babayad dito ba? Provided po. Ano po, paano po nakakatulong ito sa pag-unlad ng industriya natin po? Paano po tayo makakatulong sa pag-unlad ng industriya natin? Kumampang. Nakatulong. Kumampang. Unang-una, yun nga, sabihin mo tapat yung ano mo, magbabayad ka ng bis. Opo. Number one yun, no? Sa biyaya, sa munisipyo, lahat-lahat. Parang tapat ka sa gobyerno. Hindi, wala pong napupunta sa iba. Ay, Tapos yung naano mga, po sa gobyerno yung ano. yung iba, kung meron kang kamag-anak na nakasakit, humihingi sila ng tulong, tutulungin mo. Ayan. Oo, number one yun. Tapos po, yung po mga nakukuha niyong nakakapagbayad po kayo ng reset, yun po yung nakakatulong sa ating gobyerno. Marami akong binabayaran sa gobyerno. Ayun lang po. Maraming sa palala. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Kailan po nagsimula yung business niyo po? Kailan nagsimula yung business niya? Opo. Kailan nagsimula ang business? Opo. Yung mother pa yung naging 1961. 1961. Dapat itatang yung sabi doon, running capital at profit. Magkano capital sa puhunan taong Opo, ito po. Puhunan niyo po. Opo, yung capital puhunan. at profit, yung puhunan. Magpisa kami. Estimate na lang po. Estimate na lang. Opo. 20,000. 20,000. Capital po. Capital yan. Sa puhunan, magkano puhunan tayo? Ay, parang 20,000 na. Dapat itatangin ng industriya. Opo. Opo. Tapos sa tingin niyo, baka na ako pumakasahog siya kami. Dahil po magtinda ako kami. Nakaya nag-aaral pala. PHS po. Pampangay. Opo. Anong year graduate? 4 year po ako. 4 years graduate. Paano? Paano niya po ako? Nakakatulong sa industriya sa pag-unlad. Pag-undad ng... Opo. Kaya po, paano po kayo nakakatulong sa amin? Dito po sa pagtitinda niyo. Damit-damit. Makakatulong sa inyo. Opo. Sa Opo, sa amin, tsaka po Sa lahat po. industriya sa lahat. pag-unlad. Sila nakakatulong sa pag-unlad ng industriya. Ilang mag-aaral pa. Amin na po. Hanggang 4 lang. Oh. Yung capital namin, mga sabihin ko na, mga 20. Estimate ko na lang. Opo. 20,000. Kapag sila nakatulong sa pag-unlad. Pag-unlad ng industriya. Paano makakatulong sa inyo? Opo. Kunyari po. Hindi na kami, halimbawa, nagbabayad kami ng mga buwis. Tamang buwis po. Sa munisipyo. Nagbabayad po kayo ng pesto. Oo, nagbabayad kami. Opo, ilan po yung pesto nyo dito sa Lumang Palengke? Isa, dalawa. Dalawa. Every month po kayo nagbabayad ng pesto. Every month. Opo. Magkano po yung bayad nyo sa pesto every month? Every month sa pesto. Magkano babayad ang pesto? Kaya 4-5 mang landline nyo. Magkano babayad ng pesto?
may kit 400. Ay, ni 004. Tapos yung nagbabayad pa kami ng tax. Percentage tax. Monthly percentage sa BIR yun na. Opo, sa BIR po. Magkano po yung nababayad sa tax? Sa tax namin, binabayad namin. Minsan, pag mabili, nagbabayad kami ng 650. Pag hindi po mabili. Pag hindi mabili. Kaya nagde-deliver din po ba kayo? Nagdi-deliver kami sa mga bibili. Opo. Minsan may Nagde-deliver po ng nagdi-deliver kami. Pag Nagde-deliver rin po kayo sa mga tiyangge-tiyangge. sige, hindi kami. Saan po kayo nagde-deliver? Kasi mo sa babayad. May bumili na. May bayad kami. Opo. Sinasabi niya, deliver na. Saan po nanggagaling to? Ang tindahan itong mga ganyan. Opo. Saan niyo po nakukuha? Yes, binibili namin na sa Visoria, sa Baclaran, at sa Manila. So, yung ibang damit, may pupunta dito, mga ayente. Ayente na mga damit, pupunta sila dito, pinauutang nila sa amin. Nag-uutang kami, tapos nagbabayad kami, nag-uulog kami. Pinauutang nila yung mga damit nila. Tapos araw-araw nagbabayad kami sa kanila. Naniningil sila. Sila na lang po yung pumupunta dito dahil sila po nagpautang. Oo, sila nga pumutang. Okay po, sige po, thank you po dito. Nakikita naman natin yung kahalagahan ng mga nag-wholesaler dito sa palengke. Tingnan na lang natin, nagtitinda sila ng damit at saka ng uniform. Paano na lang tayong mga estudyante kung wala sila? Nagtitinda sila ng polo, ng palda, at saka ng mga iba pang damit. At tingnan na naman natin na nagtitinda din sila ng mga dasto. Kaya kung maiisipin natin, malaki talaga ang ambag nila dito sa ating industriya. Ako, taga-bayan. Bilang isang mag-aaral, para makatulong sa ekonomiya, mag-aaral ako ng mabuti at kapag nagtatrabaho at ako na ang nagbibenta, susunod ako sa tamang presyo at hindi ako magbibenta ng may halong pandaraya. Bilang isang mag-aaral ng PHS, makakatulong ako sa paraan ng pagkikipag-negosyo ng tama at walang halong pandadaya sa aking produkto. Bilang isang mag-aaral ng Pampanga High School, makakatulong ako sa ekonomiya sa paraan na maayos na pakikipag-usap sa malaking kumpanya kung ano ang mga produktong kanilang binibenta. Bilang isang mag-aaral ng Pampanga High School, ang maitutulong ko sa ating ekonomiya ay ang hindi pagtawad ng masyado sa mga nagbebenta upang sila ay hindi malugi. At para tayo ay makatulong sa kanila, kailangan tayong mag-iusap sa kanila at idaan natin sa tamang tawaran. Bilang estudyante ng Pampanga High School, ang may tutulong ko lang sa ating ekonomiya ay ang pagiging tapat at hindi pagiging korap sa ating ekonomiya. Dahil ang korap ang nagsisimula ng kabuluhan sa ating bansa at ang hindi pagtutad ng ating bansa. Bilang isang mag-aaral, ang maitutulong ko lang sa ating ekonomiya ay ang patuloy na pagtangkilik sa ating sariling produkto. Bilang isang mag-aaral, makakatulong ako sa pagulan ng ekonomiya sa mag-aaral ko na mabuti. Kung nag-graduate ako, magiging akong marino. Ito ng barko. At pinakaunang-una, magiging good boy ako. Yeah! San Marino? Sabi mo ito, Jake. Bilang isang mag-aaral, makakatulong ako pagulat ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagtangkilik sa ating mga sariling produkto. At higit sa lahat, mag-aaral ako na mabuti. Yun lang. Thank you. Bilang isang mag-aaral, ang magagawa ko upang makatulong ako sa pagunlad ng ating ekonomiya,
sa aking pagtatapos ng pag-aaral at nakuha ko ng aking profesyon, hindi ako magiging isang tambay na yung mga nakikita nyo sa kanto, kung saan-saan, kung sa halip, magiging isang mabuting manggagawa ko ng ating gobyerno. O di kaya naman magiging isang OFW upang mapalakas ang ating remittance pagpasok sa ating bansa. At yun lang aking sana gumaya kayo sa akin. Magandang tanghali. Hi, I'm Alfredo. Ako bilang estudyante, makakatulong ako sa ekonomiya, sa pagsuporta sa mga proyekto ng mga iba't ibang salik ng ating gobyerno. Hindi wala akong magagawang hindi naman sa asking tulong, parang bibigay lang ako ng suporta sa kanila kasi ako estudyante pa lang, wala pa akong mapapatunayan. Pero yun lang, puro suporta lang ako, tsaka pininiwala rin ako sa kasabihan na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Papatunayan ko yun sa inyo, sa lahat. Mag-pray, at saka ano rin, mag-pray rin tayo huwag natin kalimutan si Lord. Ulan po ng huwag natin kalimutan si Lord. Pray lang tayo na sana wala nang corrupt, yun lang. Bilang isang mag-aaral, makakatulong ako sa pagunlad ng ating ekonomiya. Sa hindi pagtangkilik ng produkto ng mga ibang bansa. Bilang isang mag-aaral, paano ako makakatulong sa pagunlad ng ekonomiya? Siyempre, as being fourth year student, mataas yung expectation ng ibang tao sa atin. Pero ako, yung gagawin ko ay yung mag-aaral na lang ako ng mabuti. Kasi malaki yung maambag mo sa ating bansa kapag nag-aaral ka ng mabuti. Pag nag-aaral ka ng mabuti, siyempre, makakakuha ka ng profession mo. Ayun, pag nakuha yung profession mo, nakagraduate ka na. Hindi ka na magiging pabigat sa bansa natin. Tapos, isa pa yung magiging good model sa ibang mga tao. Especially yung mga nakababata sa atin. Siyempre, pag nag-aral ka na mabuti at yung pinakita mo sa kanila, gagayahin din nila yun. At yun lang yung masasabi ko. Are you